Gabi ng pag-asa. Sa isang maliit na baryo, may lalaking nagngangalang Isko. Isang tahimik, simple, at halos di napapansin. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero siya ang tipo ng taong laging maaasahan. Sa ulan, sa init, sa hirap. Si Isko ay isang karpintero. Gising siya alas 4 ng umaga, dala ang lumang kahon, naggamit. Lakad papunta sa bayan para sa mga raket. Isang araw, habang papauwi siya, natapilok siya at nadulas. Nabali ang kanyang pulso. Hindi siya nakapagtrabaho ng 2 linggo. Wala siyang kita, pero may utang, may anak, at may asawang may sakit. Doon siya sinubok. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng lampara sa labas ng kanyang bahay, halos maiyak na siya. Walang kuryente, walang pagkain, walang pag-asa. Hanggang sa may lumapit sa kanyang matandang babae, si Aling Rosa. "Isko," sabi niya, "kailangan ko na mag-aayos ng bubong. Kaya mo pa ba?" Tumingin si Isko sa kanyang kamay. Mahina pa, masakit pa, pero tumango siya. "Para sa pamilya ko, kahit masakit, lalaban ako," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, may tali ang pulso niya, pero nagtrabaho siya, paunti-unti, dahan-dahan. Hindi niya kailangang sumigaw o ipagmalaki. Tahimik lang, pero totoo ang laban. Dumaan ang buwan. Unti-unting lumakas ang katawan ni Isko. Nakilala siya sa buong bayan bilang tahimik pero palaban. Dumami ang nagpagawa sa kanya. Nakatayo siya sa sarili niyang maliit na pagawaan. Nakabili ng bisikleta, napaaral ang anak, at ang asawang may sakit gumaling. Lahat dahil hindi siya sumuko. Alam niyo ang mensahe sa kwentong ito? Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Sa tahimik mong laban, naandoon ang tunay na lakas.